sa gitna ng mainit na hangin ng desyerto. At sa ibabaw ng maalat na tubig ng isang sinaunang dagat, may isang lugar na matagal nang pinagtatalunan, pinaglalabanan, at pinagyayaman. Isang rehiyon na bago pa man matuklasan ang langis, ay pinag-aagawan na ng mga hari, mga ngalakal, at mga imperyo. Dito, nagtatagpo ang silangan at kanluran. Dito, dumaloy ang kayamanan ng mundo. At dito, isinilang ang isa sa pinakamahalagang sentro ng kalakalan sa kasaysayan. Ito ang kwento ng Persian Gulf. At bakit noon pa man ay pinag-aagawan na ang rehiyong ito. Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Isang anyong tubig na tila isang tahimik na dagat lamang sa gitna ng desyerto. Ngunit sa likod ng katahimikan nito ay isang lihim na matagal nang binabantayan ng kasaysayan. Ang Persian Gulf, isang makitid ngunit napakahalagang bahagi ng mundo na matatagpuan sa pagitan ng mga lupain ng Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE, at Oman. Ngunit, higit pa sa heograpiya, ang tunay nitong halaga ay nasa posisyon. Dahil dito nagtatagpo ang tatlong dakilang kontinente, ang Asia, Africa, at Europe. Para itong isang natural na highway ng sinaunang mundo. Isang shortcut kung saan ang sinumang makakontrol ay may hawak sa daloy ng yaman. At dito nagsisimula ang lahat. Mahigit 5,000 years na ang nakalipas. Habang ang karamihan sa mundo ay nagsisimula pa lamang magtayo ng mga komunidad. May mga lungsod na sa Mesopotamia, lalo na sa Sumer. Ang abala sa isang bagay na magbabago sa mundo, ang kalakalan. Dahil sa kakulangan ng likas na yaman tulad ng kahoy at metal. Napilitan silang tumingin sa malalayong lugar at ang Persian Gulf ang naging kanilang daanan. Dito nagsimulang maglayag ang mga unang barko, dala ang mga clay tablet, butil at ideya. Hindi lang produkto ang ipinagpapalit, kundi pati ang kaalaman. Sa paglipas ng panahon, may isang kapangyarihan ang umangat. Isang imperyo na hindi lang malawak, kundi organisado, matalino, at mapanlikha. Ito ang sinaunang Persian Empire. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ang Persian Gulf ay hindi lamang ruta. Ito ay naging bahagi ng isang sistemang konektado mula India hanggang Mediterranean. Nagpatayo sila ng mga kalsada,
naglatag ng mga sistema ng buwis at pinrotektahan ang mga mangangalakal. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang kalakalan ay naging pandaigdigan, habang ang Persya ang hari ng lupa. May ibang kapangyarihan na tahimik na nangingibabaw sa dagat. Ang mga tao ng Oman, kilalang eksperto sa paggawa ng barko at walang takot sa malalawak na karagatan. Sila ang nagbukas ng pintuan patungo sa Indian Ocean. Mula sa kanilang mga baybayin, ang mga barko ay naglalayag patungong India at maging sa silangang baybayin ng Africa. At sa bawat paglalayag, hindi lang kalakal ang dala nila, kundi koneksyon ng mga kultura. Ngunit, kung may tunay na nangingibabaw pagdating sa kalakalan, sila ang mga Arab traders. Hindi sila hari, hindi rin sila emperador. Ngunit, sila ang nagdurugtong sa lahat. Gamit ang kanilang kaalaman sa hangin, bituin, at dagat, nakapaglakbay sila sa mga rutang tila imposibleng tahakin. Dala nila ang insenso mula Arabia, pampalasa mula India, at mga tela mula Asia. Ngunit higit pa roon, dala nila ang kultura, wika, at pananampalataya. Isipin mo ang isang mundo na walang pera tulad ngayon, kung saan ang halaga ay nasa kung ano ang iyong dala. Pampalasa na mas mahal pa sa ginto. Ginto at ivory mula sa Africa. Seda na simbolo ng karangyaan at insenso na ginagamit sa ritual at relihiyon. Ang lahat ng ito ay dumaan sa Persian Gulf. At sa bawat palitan, lalo itong yumayaman. Ngunit, kung saan may yaman, may kompetisyon. At kung saan may kompetisyon, may alitan. Ang Persian Gulf ay hindi lamang sentro ng kalakalan. Ito rin ay sentro ng tensyon. Dahil ang sinumang may kontrol dito, ay may hawak sa daloy ng kayamanan ng mundo. Kaya't hindi nakapagtataka na ito ay naging larangan ng labanan ng mga imperyo. Sa paglipas ng mga siglo, iba't ibang kapangyarihan ang sumubok maghari dito. Mula sa Persia hanggang sa mga Parthian at Sasanian. At kalaunan, ang pagdating ng mga Arab Caliphate matapos ang ika-7th century. Nagbago man ang mga namuno, hindi nagbago ang kahalagahan ng Persian Gulf. Ito ay nanatiling puso ng kalakalan. Ngayon, kapag naririnig natin ang Persian Gulf, ang unang pumapasok sa isip natin ay langis at bahagi sa kasalukuyang tensyon ngayon sa pagitan ng Iran at US. Ngunit ang katotohanan, libu-libong taon bago pa ito madiskubre. Ang rehiyong ito ay isa ng sentro ng mundo. Isang lugar kung saan nagtagpo ang mga sibilisasyon, nagpalitan ng ideya at bumuo ng pundasyon ng modernong kalakalan. Ang init nito ay hindi lamang dahil sa klima, kundi dahil sa halaga, kapangyarihan, at kasaysayan. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim
Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.